Thank you, choir, and thank you also sa ating praise and worship. Yan. Okay, so I'm Jen Mendilio. No? I'm the speaker today, no, during our Mother's Day celebration. Good morning, church. Good morning and good afternoon and good evening for those who are watching right now from different parts of the world, no? So, ano po tayo, live tayo, no? So, ano tayo kumbaga, worldwide. Yan. So, napapanood po tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Yan. Hindi lang naman sa mga ano to, no? Hindi lang TFC, di ba? Hanggang saan makarating ang internet, no? Nandun, pwede tayo mapanood. Kaya, bilin nga po, no? I-share nyo po yung ating worship service. Paki-share nyo. Yan. Para mas marami pang maabot, mas marami pang ma-reach out ang mensahe natin, no? Every Sunday. So, kailangan natin maka-reach ng lahat ng tao, lalo na sa mga taong nawawala, naliligaw ng landas. Today, we are celebrating Mother's Day, and I would like to greet each mothers a happy and blessed Mother's Day. Happy Mother's Day po sa inyo lahat, especially to my mother. Yan. And also to my mother-in-law na nasa Cavite, no? So, Mama Imelda Alvarez, and of course, sa aking grandmother, si Mrs. Dali Mendilio, no? So, syempre yung sa grandmother ko sa mother's side, she passed away already na. So, ayun, binabati ko po again lahat ng mga nanay. Kanina po kinilala natin at pinatayo natin yung mga ina natin, ano. So, ito po ang panahon na ito yung special na okasyon or special na araw para sa ating mga nanay upang bigyan ng parangal, kilalanin, no? At i-acknowledge, no, yung kanilang mga nagawa. Yeah. And thank you for giving me, thank you for giving me this opportunity, no, to speak in front of the congregation in celebration of Mother's Day. To be honest, nakita ko pala may message sa akin si Tita Amor. Bago pa pala ako tanungin ni Tita Girly, no, kung pwede bang maging speaker sa celebration ng Mother's Day. And yun, sabi ko, no. Okay? And naalala ko tuloy yung message nung Mayap Sunday, no? Sabi, ba't ako, di ba? Nagiging paniki tayo. Hindi naman ako naging nagturo na, kau na. Yeah. Kau na. Kau na, hindi. Nagturo ba ako? Hindi naman. Ayan. Okay, actually, na-assign ka. Ayan. So, sabi ko, kinakabahan kasi ako or natatakot ako. So, ito yung mga sinasabi nating insecurities. So, kung sino yung nakaka-attend ng mga midweek natin. Meron akong insecurity. Kasi alam ko hindi ako nagsisermon, hindi ako nagbibigay ng message, lalo na sa congregation, sa church. Sa work, yes, nagagawa ko. Pero message, hindi. Hindi ko ito inisip or hindi sumagi sa isip ko na magbibigay ako ng mensahe sa simbahan. Lalong-lalo na sa simbahan na ito, na of course, nandito si Papa, syempre. No, napakabigat or mahirap, no? Medyo mahirap talaga. Lalo na, isa sa mga katangian na naman ako sa aking ina ay ang pagiging mahiyain ko. Parang ayaw niyo maniwala. Hindi po, sa totoo lang, mahiyain ako. So, lalo na nung bata pa ako, no? Siguro na-develop na lang as I grow old. Na-develop ko na lang yon. Pero talagang mahiyain ako. Kahit mga pagtanungin nga ako ng direksyon, hindi ko ginagawa. Ayoko. Kahit madalas yon, pag may party, ganyan, pagsasayawin ako, ayoko. Nakukurot tuloy ako. Yun. So, napapasayaw din. So, siguro kaya na-develop, no? Dahil sa kurot. No? Yan. And isa sa mga sinasabi ng mga tumatayo dito, isa yun sa mga kinatatakutan or sinasabi nila na pag tumatayo sa pulpito,
No, kahit sa pulpito siguro, kahit sa simbahan, ang nararanasan nila ay kaba. Tama? Sino ba ang nakapagsalita na po rito? Lahat ng nagsasalita po dito, nababanggit nila, kinakabahan sila. Yan. Pero isa lang po masasabi ko sa inyo. Ganon din na nararamdaman ko. Medyo kinakabahan po talaga dahil of course, yun nga, mayroon tayong mga insecurities. Pero, I know this is God's will. May plano ng Panginoon. Bakit? Minessage ako ni Tita. Bakit? Bakit ako pinilit? Ayan, may kaba tuloy. Okay. May plano po ang Panginoon. Bakit pinilit ako or talagang pinilit, hindi naman pinilit, parang pinursue na maging speaker ako, no? This Mother's Day celebration. And I know, yung plano niya is better or the best para sa atin. Hindi lang naman para sa akin, para sa atin po lahat. May mga plano siya. Kaya pinagkakatiwala ko po sa Panginoon ang oras na ito, ang aking buhay para makapagbigay sa inyo ng mensahe. At pinagkakatiwala ko po sa Panginoon ang lahat. No? Let's trust His will and His ways. Let's all pray. Lord God, we come to you today offering our lives. We praise and glorify your name, and we ask for your holy presence right now. And speak to us. Guide us throughout this day, and may our words be pleasing to you. In your mighty name we pray. Amen. Ang Mother's Day po ay nagsimula, alam na natin, or sino ba ang hindi nakakaalam ng pinagmulan ng Mother's Day celebration? Naging holiday siya, no? Yung Mother's Day. Way back doon pa nung panahon sa American period Civil War. So, nung binabasa ko yon, ito pala yung pinush through nila or ginawa nila para ma-establish yung Mother's Day celebration. Na tayo ay ang ginagawa po natin ngayon as a tradition or as celebration, no? Sa US, no, after yung post-war period, during post-war period, nag-create sila ng Mother's Day work clubs. Yan, sinasabi doon na ginawa yan para sa reconciliation among divided communities kasi nga post-war siya, civil war, no? Kasi marami nagkawatak-watak. So ito yung panahon na gusto nilang i-gather lahat ng mga nanay, no? Kasi yung mga tatay, of course, mga lalaki ay lumaban. So maraming nawalan ng ama at nagkawatak-watak. Kumbaga broken family. Ngayon, binuo nila yon para i-gather, no? Yung mga nanay, no? Dedicated in recognizing the sacrifices, contributions of mothers to honor, yun nga, sabi ni Anna Jarvis' late mother. No? And sa United Kingdom naman, iba naman po yung kanilang approach sa Mother's Day nila. No? Nag-start yon yung Mothering Sunday na tinatawag nila. Same sentiments siya na of maternal honor and recognition, originally providing an opportunity for the people to return to the main church, to their main church, yung mother church nila. So yun po yung yun naman yung kanilang version, no, na celebration. But marami pang mga pinagmulan din. Hindi na po natin tatalakayin yun. Maring magkakaiba sila ng pinagmulan o ng history, ngunit isa lang ang patutunguhan po nito ng celebration ng Mother's Day. It is to honor and recognize motherhood. Nire-recognize po natin ang mga paghihirap ng mga ating mga magulang, kanilang mga sakripisyo sa kanilang mga anak. Sino po ba dito ang hindi anak? Meron ba? Kung hindi ka anak, ano ka?
Singaw. Yan. Kung singaw po ay anak pa rin yun. Bunga pa rin yun, yung singaw. Di ba? Bungang araw. Di ba? Sino po ang, lahat tayo ay anak. Di ba? Kaya tayo po ay, ito pong mensahe na to ay para sa lahat. Hindi lang para sa mga ina na kasama natin ngayon. Every year, we celebrate Mother's Day. Most of the time, we give flowers. Sino ba nakatanggap po ng bulaklak? Ay, si Tita Amor. And gift cards, luso pa ba yun? Galing sa Hallmark? No? Ano na lang, text na lang. Yan. So, sino pa ba nakatanggap ng message? Text message or PM sa Facebook? Sino nakatanggap? Yan. Siguro tayong lahat makakatanggap. Lahat ng mga ina. Sometimes we even treat them to lunch. Mamaya bata, mga kababayan, merong may potluck, tama? Or, you treat yourselves. Trinit na pala nila. Okay, wala na palang ano. So, trinit na pala nila yung mga sarili nila. So, meron pong lunch, no? Celebration sa may potluck, no? Ayan, so, and minsan, dinner, coffee, yan. So, yun, nagse-celebrate tayo. Pero ang tanong, tuwing Mother's Day lang ba dapat? Tuwing Mother's Day lang ginagawa yun? Hindi po. Yan. No, talagang matinding hindi. Hindi. Yan. Talagang hindi. No? Bakit nga ba? Bakit every year we celebrate, no? Do we still show the same attention or treatment to our mother? Honoring them is not just an occasion, or a special day or Sunday, but honoring our mother is an act of obedience to God. No, bakit po pagsunod sa Panginoon, sa ating Diyos? God said in Exodus chapter 20, verse 12, "Honor your father and mother, that your days may be long in the land that the Lord your God giving you." And it was again mentioned in Deuteronomy chapter 5, verse 16. Sabi dito, "Honor your father and your mother," again, father and mother, "as the Lord of your God commanded you, that your days may be long and that it may go well with you in the land the Lord your God is giving you." And in New Testament, which is found in Matthew chapter 15, verse 4, and Ephesians chapter 6, verse 2. "For God commanded, honor your father and your mother, and whoever reviles father or mother must surely die." Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. Utos po ng Panginoon na i-honor natin, kilalanin natin ang ating nanay, maging ang ating ama. Bakit? Nabanggit po dito may ama, no? So, i-reserve na lang po natin yung sa Father's Day. Okay? So, meron din tayong speaker dyan, di ba? So, mayroon bang kauna? May ganun ba? So, the commandment also say we should also honor our father, but reserve nga natin yon sa Father's Day. Pag-uusapan natin tungkol sa ating mga ama sa susunod, no? These verses also tells us that God also established the foundation of the basic unit of our society. So, daanan lang po natin itong parte na ito na sinabi, bakit ba sinabi ng Diyos dito, father and mother, hindi ba pwedeng mother lang? Honor your mother? Bakit kailangan may father? Bakit sinabi bang honor your father lang? Sinabi dito, honor your father and your mother. Dito in-establish ng Panginoon yung foundation ng basic unit of the society, which is family. Hindi sinabi dito na honor your mother. Sabi sa Genesis chapter 1, verse 27 to 28, "So God created mankind." So babalikan natin yung Genesis creation. No? So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. God blessed them, and God said to them, "Be fertile and multiply. Fill the earth and subdue it." Ang sinasabi po dito, gusto ko lang mabigyan ng emphasis po, yung God created mankind in His own image. So gumawa siya ng lalaki at babae
upang magsama at magbunga. Ano po yung bunga? Mansanas? O yung tayong mga anak? Tayo po ang bunga, no? Hindi naman sinabi na, kung titignan niyo po, no, i-share ko lang yung sinabi ng isa sa mga kilalang artista nung nagkaroon ng testimony siya, no, si Tonet Macho, kilala niyo po siya, or si Brother Anthony Roquel. So hindi na po siya Tonet Macho ngayon. Sino yung nakakakilala nun? Ayun. Yan, mga baby boomers. Oh, so nakikilala yon. Ano nga po yon? School bukol, no? Siya yung, so nagkaroon ng transformation sa kanyang buhay. Binanggit niya na ang ginawa lang ng Diyos ay lalaki at babae. Paano ka makakabuo ng family? Pwede bang family? Sabi niya ganon. Saan ka nakakita ng family? Ibig sabihin daw po kasi ng family, Father and Mother, I love you. Yun ang sabi niya. Pwede bang family? Father and Father, I love you. Or mamily? Pwede daw bang ganon? Sinabi family, Father and Mother, I love you. Ngayon, balikan natin yung sa Genesis chapter 1, verse 27. Ito po yung gusto kong maging focus ngayon. Dahil alam naman po natin kung paano natin i-honor ang ating mga magulang or ating ina. Alam na natin yun eh. Unahin po natin, bakit nga ba binanggit na paulit-ulit yung commandment ng Panginoon sa Biblia? Bakit ba inuulit-ulit? Kasi siguro alam ng Panginoon na makulit tayo or pasaway din tayong mga anak. Dahil maybe we are being reminded on God's commandment dahil alam ng Diyos na tayong mga anak ay sadyang matitigas ang ulo. Aminado po tayo doon. Dahil dumaan naman tayo sa pagiging bata na naging matigas ang ating ulo. At alam natin na alam ng Diyos na nagbabago ang pagtingin natin sa ating mga ina. Kaya kailangan siguro ng matinding pagpapaalala ng Panginoon sa atin. No? Tignan natin yung kalagayan natin bilang mga anak nung bata pa tayo. Ito ang tingin natin sa ating ina. Nung bata pa tayo siguro nung nakakapagsalita na tayo, nakikilala na natin ang ating ina. Ang pagkakakilala natin sa ating ina ay Mom knows everything. Di ba? Lahat ng gusto na, Ma, yan mo naman to. Ma, lahat na lang, Ma. Kaya ang sagot, ano? Di ba? Ang kulit natin. Ma, lahat, Ma. Di ba? Me. Ma, me. Di ba? Me, momo. Yun ang pagtingin natin sa ating ina. Na lahat ng kailangan natin kayang ibigay or kayang tugunan ng ating ina. Pero habang tumatanda tayo, nagdadalaga, nagbibinata, minsan, nagkakaroon na tayo ng conflict. Tama? Papagalitan, hindi nasusunod yung gusto natin. Kasi may mas gusto ang ina natin para sa atin na mas maganda. Kaya sabi natin, madalas, Mom doesn't know everything. Nagbago na. Ito po yung alam ng Diyos na nagbabago ang pagtingin natin sa ating mga ina. Nung binata at dalaga, kanina nagbibinata pa lang. No? Ngayon, binata at dalaga na. Medyo, yung iba baka nanliligaw na or nililigawan na. Wala pa naman sa nagbibinata or may binata na, no? Or dalaga na. Siguro iba may mga boyfriend, may girlfriend na, no? Sabi natin, Mom doesn't know anything. Walang nalalaman yung nanay ko. Ganon natin nakikita habang tayo ay lumalaki, tumatanda tayo, ganon. Hanggang dumating tayo sa legal age natin, na meron na tayong sariling desisyon, meron na tayong sariling
pananaw sa buhay, nalalaman na natin kung ano yung gusto nating direksyon, kung ano yung gusto nating gawin sa ating mga buhay. Sinasabi natin, si mama, outdated. Hindi na nakakasabay sa uso. Hindi na uso yan, ma. Luma na yung ganyang style. Ganito na kami ngayon. Di ba? Ngayon, Gen Z ba ngayong age ngayon? Gen Z? Yan, Gen Z. No, kaming mga batang 90s. Tama ba? Batang 90s ang 80s na 1985. Oh, mga ganon, no? So, yun. Sinasabi natin, wala na yan. Luma na yung ganyan. And ngayon, nagtatrabaho na tayo habang nagkakaroon na tayo ng kalayaan sa buhay. Nagiging malaya na tayong pumili ng ating mga gusto. Sinasabi natin, Mom knows few things. Konti na. Medyo may nalalaman pala. So, ibig sabihin, parang bumabalik, no? And kapag tayo ay nagkaroon na ng pamilya, yan, meron na tayong, or nasa marrying age na tayo, minsan sinasabi na rin natin, let's ask for mom's opinion. Di ba? Parang bumabalik na tayo sa, kailangan ulit natin ng ating ina. And kung nasa middle age na tayo, minsan nararanasan natin, sasabihin natin, what would mom say about this? Ano nga sasabihin ni mama sa mga desisyon kong ito? And as we grow old, as we reach the old age, sasabihin naman natin, I wish I could talk to her once more. Kaya, let's take the opportunity while we can still say I love you. While we can still recognize them, na naririnig nila. And all the things that, and yung panahon na take natin yung opportunity na kaya pa natin na gawin yung mga bagay para sa ating mga ina habang kaya pa natin at kaya pa nila at nararanasan pa nila at mararamdaman pa nila. Dahil sa bandang huli, magsisisi tayo. Sabihin natin, I wish I could talk to her once more. Now, how to honor our mother? Paano natin kikilalanin ang pagiging ina ng ating mga nanay? Una, dapat nandyan yung respeto. Yan. Sino mong tinamaan natin? Sinong tinamaan? Aray ko. Bato-bato sa langit, ang tamaan. Yan. May bukol. Okay. Kailangan, paano mo natin yung honor or kikilalanin ang pagiging ina? Kasi sa pag-honor po, yung honor na sinasabi dito, hindi lang yung tinataas mo siya, yung pangalan niya, sinasabi mong, ang ganda ng aking ina. Totoo naman, di ba? Napakabait niya. Isa yon. Pero dapat kilalanin natin, no, yung kanyang authority. Kilalanin natin na bilang ina, meron siyang, kailangan natin siyang sundin. At kailangan natin siyang respetuhin. No matter what. Nandun pa rin dapat ang respeto natin sa ating magulang. At pangalawa, kailangan nating iparamdam sa kanila na tayo nagpapasalamat. Yung mayroon tayong gratitude sa kanila. Mamaya madadaanan po natin kung papaano sila naghihirap sa atin. Para sa atin. And kailangan nating makinig at sumunod. And sa huli, love and care. Kailangan natin silang mahalin at alagaan. Nais ko lang pong i-share or banggitin yung naging sitwasyon ni Donel. Ayan. So, napagpaalam ko naman kay Donel kanina. Yung kanya naging sitwasyon nung ang kanyang ina ay nasa ospital. Napakalaki ng kanyang ginawa para sa kanyang ina. Hindi niya iniwan. Hindi niya iniwan sa
Kahit saglit man lang. Siguro, maiwan mo lang kung magsi-CR ka, no, brother? Pero hindi siya umalis. Nabanggit naman niya nung nagsalita siya, nabanggit naman niya na yung dahilan kung bakit hindi niya ginawang iwan ang kanyang ina. Dahil may pinagsisihan siya na kanyang desisyon noon na ayaw niyang maulit ngayon. Kaya bago pumanaw ang kanyang ina, nasa tabi siya. Inaalagaan. Na tayo, habang nandito pa at kaya pa, nararamdaman pa tayo, nararanasan pa yung pag-ibig natin, ipadama natin sa ating mga magulang, sa ating ina. Pero hindi po dito magfo-focus ngayon ang ating mensahe, no? Gusto ko po kasing balikan yung Genesis chapter 1 verses 27 na sabi doon, yung gusto kong mag-focus nga doon sa part ng nilikha tayo sa imahe ng Panginoon, ng Diyos, no? Kailangan tignan natin ngayon kung ano ba ang mga characteristics o roles ng isang ina as a reflection of God's image. Kasi ginawa po tayo sa imahe ng Panginoon. Dapat nakikita sa ating ina, ano ba yung mga characteristics ng Panginoon na meron sa ating ina? Meron ba o wala? Tignan po natin ang unang bagay, na ang ating ina ay parang guide. Sila ang guide, teacher, gaya ng ating Panginoon. Like God as our shepherd, our mother is also our guide. Gaya nga ng kasabihan ng mga ina, kasabihan sa mga ina, na ang ina ay ilaw ng tahanan, hindi po speaker. Na tuwing umaga ay manggigising sa atin. Anong oras na? Yan. Naririnig natin? Parang naririnig natin yung boses ng ating mga ina, di ba? Na tuwing umaga, pag alas 8 na at di ka pa bumabangon, hindi ka pa nagliligpit ng iyong higaan, huwag mong simulan. Kasi tuloy-tuloy yan. Tama? Sasabihin nila, anong oras na? Tanghali na. Titignan mo yung oras, alas 8 pa lang. Ang ibig lang sabihin, bumangon ka at kumilos ka, no? Dahil alam ng ating ina na dapat meron tayong ginagawa, tinuturuan tayo sa mga bagay-bagay na dapat nating matutunan. Dahil sa paglaki natin, ito ang ating daladala, ating bitbit. Hanggang sa tayo ay maging ama, maging ina, magkaroon ng pamilya. Ito ang ating daladala, ang mga turo ng ating ina. Gaya ng isang pastol, ang ating ina ay may hawak din. May hawak-hawak din ha. Ano bang hawak ng pastol or shepherd? Staff. Yan. Ang ina meron din. Yun lang. Hindi lang mahaba. Medyo kurbado lang. Mayroong hook. Ganon. Minsan tsinelas. Minsan walis. Yan. Sino nakaranas nun? Yan. Yung hanger, ewan ko ba, bakit ba ang hanger pag ginamit mo pang sampay, napakadaling maputol. Pero pag pinalo sa puwet mo, manhid na yung puwet mo, hindi pa rin napuputol kahit ba plastic na tigli 5 piso yan. Di ba? Bakit hindi maputol-putol? Kasi manhid na yung puwet mo sa palo ng nanay mo, pero hindi pa rin napuputol. Parang no? Parang kailangan pa rin tuloy-tuloy, parang ganon. Pero kidding aside, no? Itong mga tools na ito, yan, tinawag kong tools yan. No? Isa yan sa mga nagpatino sa atin, yung tsinelas, lalo yung tsinelas na no? Yung makapal, or yung beach walk, napakakunat, no? Islander, ang kapal, Spartan, naku. Nabanggit nga, nakwento din ng aking ina, no? Yung Spartan noon, yan, napakasakit din pag pumalo sa'yo. Kung sa laro nga sa tumbang preso nga, panalo pag may Spartan ka .
Di ba? Ang ganda ng laro mo pag Spartan. Pag sa mga modern era na, ang gamit mo ay Islander o kaya beach walk, ba? Iba ka. O, Birkenstock naman ngayon, pang tumbang preso mo, di ba? O kaya habayabas, habananas. Anong ang gusto nyo? Gusto nyo, Mikey, mga ganyan. O Adibas. Di ba? Yun yung mga tools na ginamit sa atin bilang guide tuwing tayo ay nagkakamali, tuwing tayo ay nawawala sa landas. Ito ang ginagamit ng ating pastol, ang ating ina, upang maituwid tayo. Dahil ang mga tupa na katulad natin, nabanggit nung sa sermon po nung Wednesday, no? Na ang tupa ay maikli lang ang eyesight niyan o yung range nung paningin. Kaya pag nawala na yung sinusundan niya at nawala na yung sinusundan niya, wala na. Naligaw na. Ganun po tayo. Pero ang ating ina, sila ang gumagabay sa atin. Pag medyo nalilihis ka, eto na yung hanger. Konting sikwat lang, okay na, babalik ka ulit. Pagka medyo malayo, hindi ka maabot, batuhin ka na. Medyo may konting lang, no? Hindi po ito dahil gusto nilang manakit. Hindi ho. Gusto ho tayong itama. Gusto tayong ibalik kung saan tayo dapat dumadaan. Masakit ang mapalo, di ba? Lahat naman tayo siguro napalo. Meron bang hindi napalo? Wala. So lahat tayo napalo. Masakit ang mapalo, no? Pero kung iisipin mo, masarap sa ating puso. Masarap ang pakiramdam dahil alam natin na kinokorek tayo, tinatama tayo ng ating mga ina. Dahil mahal nila tayo. Gaya ng ating Panginoon, minsan pinapalo tayo. Mas masakit ang palo ng Panginoon. Kung tayo ay nawawala sa landas, nawawala tayo sa focus. Kasi minsan, akala natin, tayo ay nagsisilbi, pero yung focus natin parang wala pala dito, wala pala sa Kanya. Huwag nating hintayin na paluin tayo ng Panginoon. Huwag nating hintayin na ang Diyos ang magtuwid sa atin na paluin tayo. Dahil hindi natin sa ating estado o sa ating hindi natin kaya, no? Hindi natin maiintindihan. Pero ganun pa man, ang ating ina ay parang pastol at gaya ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Sabi sa Proverbs, no? Proverbs 22, chapter 22 verse 6. Ito yung madalas na binabanggit sa akin ng ni Mama Lola. Tawag namin Mama Lola, no? Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Madalas itong, nabanggit sa akin ng aking lola. Kasi sabi niya, yung experience niya sa Amerika, no, na bawal daw paluin, no? Bawal mapalo yung bata, kundi may kakatok sa yung pulis or papupulis ka. Sabi ng aking lola, sabi niya, kailangan, nasa Bible yan train up a child the way he should go. Part yun ng ating paglago na idaan tayo sa ganitong sitwasyon na tayo ay i-correct, na tayo ay itama. So sa ganung paraan, sabi nga ng lola ko na kailangan niya kahit isa lang, kahit isang palo lang ng matauhan lang na malaman niya na mali yung ginawa niya. Kaya kung mapapansin niyo po yung mga bata ngayon, or ilan sa mga bata ngayon na papanood natin sa social media, ganun na lang kung makasagot sa kanilang mga ina. Ganun na lang kung mambastos. Ganun na lang sumagot na kahit makipag-usap lang ng normal, na nawawala na yung paggalang na binabanggit natin kanina na dapat isa yun sa mga dapat nating ginagawa upang kilalanin ang ating mga ina.
I just want to also to share my father's story. Bilang teacher naman, ang ating mga ina ay bilang guro, no? So hindi din kasi ganun kadali, no? Talagang hindi ganun kadali maging ina. Dahil ikaw na ang ina, ikaw pa ang ilaw, ikaw pa ang speaker, ikaw pa ang teacher, di ba? Ikaw pa ang mediator minsan, ikaw pa ang tagapagtanggol. So ikaw pa ang cook, ikaw pa ang tagalinis, tagatupi, tagalaba, lahat na ginagawa mo. Pero isa sa mga madalas ginagawa ng ating mga ina is turuan tayo sa ating mga studies. Yan. Si Papa, i-share ko lang yung story ni Papa. No? Nabanggit niya na rin to sa ibang mga sermon niya. Na ang tingin ko kay Papa, napakagaling sa math. Ang galing sa math. Diba? Sa accounting, kaya niyang, alam niyo yun, kaya niyang ayusin. No? Kaya niyang i-compute. Ang bilis niya mag-compute. Nung bata ko, ganun eh. Sabi ko, ang bilis naman, mag-add lang. Ang bilis na ako, magbibilang-bilang pang ganyan. Medyo ako sa math kasi. Ayoko ng math eh. So, si Papa, sa kanya siya yung magaling sa math. Ang bilis niya sa arithmetic, ganyan. Kasi naman, algebra ang gusto ko eh. Yun ang favorite ko, algebra. Mga calculus. Yung mga mga basic na mga arithmetic, di yan. Pero si Papa, kaya siya pala naging ganun kagaling dahil sa kanyang ina. Kay Mami Dali. Dahil nakakwento niya, nung tinuturuan siya ng kanyang ina, ang gamit pa nun, yung buto. Yung buto. Isang buto or dalawang buto. Ayan, nilalagay dyan. Dagdagan mo ng tatlong buto, dagdagan mo ng dalawa. Ilan? 4. O pag, mayroon kang konting sikwat. Yan. Kaya talagang matututo ka. Di ba? Talagang matututunan mo hanggang sa paglaki mo. Hanggang sa pagtanda mo, ito ang daladala mo, ang turo ng ating ina. Dahil maraming salamat po sa ating mga ina, dahil sa kanilang gabay, bilang isang pastol natin, at bilang isang guro. Na gaya ng ating Panginoon, na tayo ay tinatama, tayo ay tinutuwid, dinadala tayo sa tamang landas. Second role or characteristic ng ating ina ay pagiging source of strength or our safe refuge. Tama? Madalas nung tayo yung mga maliliit pa, no? Madalas natin hinahanap, pag tayo hinahabol ng aso, sino tinatawag natin? Mama! Hinahabol tayo inaasar tayo ng kalaro natin. Kanino natin sinusumbong? Kay Mama. Pag mayroon tayong problema, Mama, nadapa ako. Nadapa ka na nga, paggagalitan ka pa. Di ba? Ayan kasi, anong ginagawa mo? Ayan. Di ba? Laging hinahanap natin ang nanay. No? Kapag mayroon tayong problema, sinong tinatakbuhan natin ngayon? Hanggang tayo sa tumanda? Nanay. Bakit? Bakit nanay lagi? Yung experience ko nung grade 2, sorry po, no, gusto ko lang i-share din kasi experience ko eh. Gusto kong, yung relationship kasi gusto kong maranasan. Gusto kong ma-share sa inyo yung naranasan ko bilang anak, naranasan ko sa aking ina. No? Yung tunay na buhay. Ayan. Hindi lang gawang kwento. No? Dahil nung grade 2 ako, sabi ko nga sa inyo, mahiyain ako eh. Nung grade 2 po, elementary, nasa PCU nun, uwian na. So magpa-5 na yun eh. Kasi panghapon ng mga grade 2. Grade 1 to 3, panghapon sila. So, uwian na. Pero alam ko, kasi bagong pasukan lang nun eh. Ang alam ko, inano ko ni Mama sa, nila Papa at Mama sa school service. Alam ko may school service, may susundo. Pero ang alam ko, pupuntahan ako ni Mama. So, ang nangyari, tapos na, nag-bell na. Lahat ng mga
lahat ng mga bata naglabasan na. May mga sundo, may mga sakay na sila sa school service nila. Hindi naman ako pwede lumabas ng gate. Hindi ako palalabasin ng gwardiya. So hawak ko yung Coleman. Alam niyo yung Coleman? Naalala niyo yung Coleman? Okay. So nakaka-relate sa Coleman. Hawak-hawak kong ganyan. Lakad ako ng lakad. Malapit sa gate. Silip ako ng silip. Wala si mama. Lakad ulit ako. Hanggang sa maubos na yung mga tao, yung mga estudyante, ilan na lang kaming natitira doon. Parang hindi na ata ako. Kasi hapon na magdidilim na. Malapit, hindi ko makita si mama. Wala pa si mama. Akala ko nakalimutan na niya ako. Sabi ko, lakad akong konti. Sa guard, silip ulit. Natatakot kasi ako sa guard. Kaya hindi ako lumalapit masyado. Siyempre, baka tanungin, ayokong sumagot. Ayokong makipag-usap sa tao kasi yun nga, mahihain nga ako. Tapos, maya-maya may lumapit na lalaki. Kasi malayo pa yung destino natin dati, inuwian sa Parañaque pa, Sukat Parañaque. From PCU to Sukat Parañaque, una, hindi ko alam paano umuwi. Pangalawa, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi ko makita si mama. No? Hindi ko alam kung paano umuwi. So, ang alam ko lang, nung may dumating na lalaki at nagtanong doon sa gwardiya, nakita niyo ba yun may nakita ba kayong may kilala ba kayong bata? Jen? Sabi. Kasi yung lalaki na yon si Kapepe, sila may-ari nung school service, sila yung namamahala doon. Miyembro sila sa COS, no? Church of the Savior. So, yung first Sunday, sige, bagong lipat kasi kami. So, first Sunday, nakilala ko siya, nakita ko siya. So, familiar siya sa akin. Sabi ko, kilala ko to. Nakita ko to sa church. Sabi ko, nung narinig ko, tinanong niya, may nakita ba kayong pangalan? Si Jen? Siyempre, hindi naman nila alam yung pangalan, yung mga guard, hindi nila alam. So, lumapit ako. Dahan-dahan pa ako lumapit. Ako po yun. Sabi ko, ay ikaw pala, kanina pa kita hinahanap, aalis na tayo. So medyo nabawasan ng tinik sa dibdib ko, nabawasan yung takot ko nung sinabing uuwi na tayo. At hindi ko inalintana na wala pa si mama eh. Hintayin ko pa si mama, eto na, may sundo na. So, nandun ako sa loob ng school service. Sorry, medyo mahaba lang Medyo makwento talaga ako, sorry na lang. Okay, so nandun na sa school service, jeep yun eh. Yung mga kasama ko, kasama nila yung nanay. Kasi first day of school, nanay, tatay, yung sundo, dyan, lahat sila. Sasaya nila. Ako, nakaganon sa bintana. Kasi kinakabahan ako dahil, alam ba nila kung saan ako nakatira? Siguro naman, alam nila kasi alam nila anak ako ng pastor na nakadestino dun sa So, siguro iuwi nila ako. Pero nung nakita kong humahabol si mama, Kapepe, sabi niya ganon. Pinapara niya yung jeep. Sandali po, sandali. Nakita ko si mama, lumiwanag ang mukha ko. Parang naging masaya yung buhay ko. Yes, nandito si mama. Yes, kasama ko. Naramdaman ko yung comfort, naramdaman ko yung security na kasama ko ang aking nanay. Ito yung masarap na pakiramdam. Ito yung kaya nabanggit ko rito. Ang nanay ay source of our strength. Kung tayo mayroong pinagdadaanan, may mga problema, minsan tawagin natin, nanay. Diba? Kasi sa kanya tayo umuhugot ng lakas. At alam natin, sa atin din umuhugot ng lakas ang ating mga ina. Habang tayo tumatanda, hinahanap pa rin natin talaga itong security na gusto natin. Kung mapapansin niyo po, pag tayo'y natutulog or tayo'y natatakot, anong nagiging posisyon natin pag natutulog tayo? Anong gustong-gusto nating posisyon pag natutulog? Nakaganyan. Yung tinatawag nilang fetal position. Bakit? In psychology, sabi dito, sleepers often gravitate towards the fetal position because it provides a sense of comfort and security. It can be a way of coping with stress or anxiety, as it may subconsciously remind individuals of a safer,
more secure time in the womb. Diba? Parang pinapaalala sa atin. Ano yun hindi mo, parang automatic na na pagka natatakot tayo, di ba? Mas secure, nararamdaman natin yung security or yung comfort pag naka-fetal position tayo. Hindi naman ibig sabihin naka-thumbs-up, di ba? So, fetal position lang. Pag natutulog tayo at tayo natatakot, nakakaramdam tayo ng anxiety, ang hinahanap natin, bumabalik tayo. Dahil gusto natin, yung maranasan natin ulit, yung pakiramdam na nasa loob tayo ng sinapupunan ng ating ina. Naalala ko, madalas akong dinadramahan ni mama noon Ako na ina mo, na nagdala sa'yo sa sinapupunan ng 9 na buwan. Lagi akong nalala kasi pagka pakulit ako, lagi akong lagi ginaganyan na ako na ina mo. Ngayon naman, nung lumaki na ako, ginagantihan ko. Kaya naman ako ganito. Kaya ampul din ako. Biro lang po yun. Ginagano lang namin yun. Biruan lang din namin. Yun, bakit, puntahan natin yung Psalms chapter 139, verse 13 to 14. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Yeah. Why do we feel the sense of security in our mother? It is because of the bond that keeps us connected to them. We are knitted together in mother's womb sa loob ng 9 na buwan. Sa loob ng 9 na buwan na yon ay inalagaan tayo. We were nourished and taken care of sa loob pa lang na sinapupunan sa tiyan ng ating ina, nabuo na ang ating tiwala sa Kanya. Ang ating pagtitiwala gaya ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon. No? Doon pa lang may koneksyon na tayo Kaya talagang ganun tayo katiwala sa ating ina, sa ating mga ina na kahit anong mangyari, ililigtas tayo ng ating ina na nandun yung sense of comfort natin nasa kanila. And isa pa sa mga characteristics na yon ay pagiging selfless sa kanilang sacrifice. Isa sa mga kahanga-hanga sa ating mga ina ay ang kanilang pagsasakripisyo, hindi lang sa mga anak, kundi sa kanilang buong pamilya. The moment that a woman decides to marry and to form a family, malaking sakripisyo na yan. Hindi dahil dun sa pinakasalan nila na yun yung sa pagiging yun yung sakripisyo. Kung hindi, dahil kailangan nilang bumukod, umalis sa kanilang comfort zone, umalis sa kanilang bahay, sa piling ng kanilang magulang, sasama sila sa kanilang mapapangasawa. Na sinabi sa Genesis chapter 2 verse 24, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and become one flesh. No? Kailangan. Tapos, the moment na magpakasal kayo, hindi lang naman kayo magpakasal lang di ba? Ang sabi sa Bible, kailangan mong magpakarami, di ba? Kailangan magbunga. So doon pa lang sa moment na nagpakasal ang ating mga ina, upang sumama sa ating ama, di ba? Na mag-conceive, ito yung malaking sakripisyo, pagdadalang tao nila. Sa una pa lang, sa kanilang pagdadalang tao, malaking hirap ang dadanasin nila, ang dinanas nila. Unang-una, yung safety, yung kanilang sakit na nararanasan pag nagdadalang tao. Una, naglilihi. Paano maglihi? Parang hindi lang din naman pala sa hindi lang din naman pala sacrifice sa nanay, yung paglilihi. Sa tatay din, Pag naglihi, Oo. Lahat na lang hinahanap, yung mga imposibleng makuha, gusto. No? Pero isa yun sa mga sakripisyo kasi alam natin na ang ating mga ina, pag nagdadalang tao,
uneasy din di ba? Hindi nila din maintindihan kung bakit ganun sila. Hindi rin ma-explain kung bakit ganun sila magdalang tao. Sinasabi pa nga para hindi ka maglihi Laktawan mo yung asawa mo, di ba? Para yung asawa mo maglihi. Pero hindi Ang paglilihi daw, ang paglilihi sa ng ating mga ina, kakaiba Minsan hanapin, 10 oras ng gabi. Tama ba? Paano ba maglihi hindi ko na alam kung paano maglihi si mama kasi nung time na pinagbuntis niya si Carlo, ayan, medyo yun, nahirapan din siya dahil bed rest, hindi bedridden, sorry. Bed rest si mama dahil nagkaroon siya ng spotting, no? So mahina ang kapit, in short, ni Carlo. So kailangan niyang humiga lang sa buong magdamag. Tatayo lang siya kapag mag-CCR. Minsan nga, binawalan din ng doktor Kaya ang meron, yung nilalagay sa ilalim, bedpan. Hindi breadpan bedpan. So yun yung, nakita niyo po yung sakripisyo. Mga anak, nakita niyo po yung sakripisyo ng ating mga ina. Sa pagbubuntis pa lang, hirap na. Paano pa kaya kung mga anak? Ay, nako. Pag nanganak, di ba? Kulang na lang minsan, biyakin kang parang daing. Minsan, kapag yung di ba? Kunyari, kambal, ganyan. Kulang na lang talagang iiri mo lahat Okay lang kung di ba? Kung iri, merong mga mabibilis naman, madali lang mga anak. No? Parang umiri lang, okay na. Pero meron naman yung talagang hirap. Minsan, meron din syempre, meron din dyan na si CS, no? Hirap din yun. Kwento pa nga sa akin ni mama noon na isa sa mga inahano niya na alam niyo yun sa anesthesia? Sa likod? Gano'ng kahaba ho yun? Yun, haba, di ba? Tapos, ang laki pa, doktora, no? Itutusok dito sa spine mo, di ba? Para lang mailagay yung gamot na hindi niya maramdaman yung paghiwa sa tiyan. At isa pa sa mga sakripisyo na yon, yung kanilang perfect, gorgeous body na mawawala pag sila ay nagbuntis. Dati ay Coca-Cola. Ngayon na daw, Coke na daw, no? 1.5. Pero po yung 1.5, may ganun pa rin, may korte pa rin, no? Mismo. Or yung iba minsan nagiging yung tinatawag nilang sampalok, mga ganun. Sabing ganun, So nag-iiba. Kailangan nating isakripisyo. Alang-alang kanino? Para sa atin mga anak. No? Sacrifice nila yung kanilang yung kanilang gorgeous, sexy body, no? Nung dati ay 24 yung baywang. Ngayon, leeg na lang ang 24. Okay? So, yun yung mga sakripisyo sa atin. Kaya natin sinasabi sa ating mga ina na, salamat po dahil hindi kayo naging madamot. Selfless kayo dahil nagsakripisyo kayo para sa amin. Despite the sacrifices, we oftentimes forget to thank them. Minsan, another sharing, no? Sabi ko nga sa inyo, makwento talaga ako. Kulang pa po, no? Mamaya pa, pwede pa ako magkwento tungkol sa aking nanay. Isa bang sakripisyo na gusto kong banggitin, actually ngayon ko lang mababanggit sa inyo, na nung grade school ako, kasi madalas ako maiwan din sa bahay, nung pag-umaga. Kasi si Papa nasa visitation, no? Pupunta, maaga silang alis kasi minsan labang pa yung pupuntahan. Ako, panghapon pa ako, tapos mayroong akong school service na hinintay. Si Mama papasok sa school. Sa Kiddie College na kayo nun no? Papasok sa school. Of course, from Parañaque to Manila, gano'ng katagal ang traffic? Gano'ng katagal ang travel time? Malayo, di ba? Matagal. Pero one time, pag sabi ni Mama, alis na ako. Ako nanonood ng TV na nakahiga sa sopa. Sabi ko, Ma, dito ka lang. Anong ginawa ni Mama?
Hindi niya sinabing, hindi, malilate na ako eh. Hindi niya sinabi yun. Umupo siya sa tabi ko. Hawak-hawak ko yung kamay niya. Nandun lang, nanonood. Hindi naman, nandun lang. Mga 30 minutes din yun. Na nandun lang. Nakita niyo po yung sacrifice na yun. Na hindi niya alintana na malate siya. Na matraffic. Masamahan niya lang ako. Dahil alam niya na nag-iisa ako dun. Ganyan ang ating mga ina. Ganyan magsakripisyo. Tapos, hindi lang natin sila re-respetuhin. Ganyan sila maghirap para sa atin. Despite of the sacrifices, we oftentimes forget to thank them. Instead, they are disrespected and treated unfairly. But like God, no matter how painful our wrongdoings are, mothers have forgiving hearts. Na isa yon sa mga dapat meron or tinitignan natin na characteristics ng isang ina na meron ng ating Diyos ay ang forgiving heart or yung compassion. 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. In Psalm chapter 103 verse 12 says, that as far as east is from the west, that is how far God will remove our sins from us. Ganon din ang ating ina. Kahit paggaano kabigat ang kasalanan mo sa Kanya, kahit paggaano kasakit yung naidulot nun sa kanila, pinatatawad pa rin tayo ng ating mga ina. Sino dito ang nakagawa ng kasalanan? Lahat tayo. Pero sino yung nakagawa ng mabigat na kasalanan sa ating ina? Hindi ba't pinatawad pa rin tayo? Like how God can forgive us, kahit gaano kalaki, kaya nilang patawarin. Kaya nilang kalimutan yun. Dahil mahal nila tayo eh. If there's one thing I regret most in my life, is that yung mga sakripisyo. Sorry. Totoo. Kung babalikan, kung magkakaroon ng, magkakaroon ng pagkakataon upang balikan ang nakaraan, hindi ko nagagawin yun. Isang malaking pagkakamali na saktan ang damdamin ng ating mga magulang at maging failure sa kanila. Malalim ang hugot ko, kaya nga sinabi ko, may plano ang Panginoon. Parang sinakto niya na marami akong karanasan or itong mga binabanggit ko na ito ay naranasan ko, nagawa ko. At ito yung mga pinagsisisihan ko na dumaan din ako sa panahon na ako'y nagkasala. Almost a decade akong naging estudyante na binaliwala ko yung mga sakripisyo na hindi ko pinahalagahan yung hirap na nagtatrabaho ang aking ina, aking mga magulang upang itaguyod lang ang aking pag-aaral, aming pag-aaral. Pero binaliwala ko yan. Parang almost 4 years, half ng aking duration ng aking pag-aaral na nasayang. Yung pagkakataon na yon na sana ako'y naging matagumpay ng mas maaga, binaliwala ko yung plano na yon ng aking mag-ina.
Kaya gano'n na lang din ako sorry talaga. Dahil ngayon ko nararamdaman, ngayon ko nararanasan na yung hirap na pinagdaanan ng aking ina. Marahil ganun din sa ating mga ina, sa inyong mga ina. Meron tayong, siguro ito yung panahon na dapat tayong magsabi ng, Ma, sorry. Patawad. Yun ang kailangan natin. Yun ang kailangan ng ating ina sa atin. Humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Gaya ng Panginoon, ang kailangan lang natin ay lumapit sa Kanya. Humingi ng kapatawaran dahil, sabi nga, kahit as far as from east, from the west, that is how far God will move our sins from us. Ganun po tayo kamahal ng ating Diyos at ng ating ina. At panghuli, ang unconditional love. Sorry po. Unconditional love. A mother's love is a love that is unwavering, selfless, and unconditional. From the moment of conception to the end of time, a mother's love is a constant source of strength, comfort, and compassion. It is a love that truly knows no bounds. Ganun tayo kamahal ng ating mga ina. As I end, brothers and sisters in Christ, mothers are God's gift to us. Let us value them and give them what they deserve. Let us all remember that mothers are a reflection of God's love. And by recognizing them on all the things they did for us, and by honoring them, we are also honoring God. For this is an act of obedience to His commandment. Happy Mother's Day, and to God be all the glory. Amen. If not for your goodness.